Totoo ba na mabisang natural or herbal supplement ang katas mula sa dahon ng papaya o papaya leaves extract para sa may sakit na dengue? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang Pilipinas po ayon sa Centers for Disease Control and Prevention or CDC ay may madalas or tuloy-tuloy na kaso ng dengue fever. Ang dengue fever po ay nakukuha mula sa kagat ng infected na Aedes aegypti o kaya po ay yung Aedes albopictus. Mga uri po ito ng lamok. Halos kalahati po ng populasyon ng buong mundo na estimated ay 4 billion na katao ay nakatira sa mga lugar na may mataas na risk ng dengue. Karaniwan pong sintomas ng sakit na ito ay lagnat na may kasamang alinman sa pagduduwal or pagsusuka, rash, pananakit ng mga kasukasuan at kalamnan o kaya po ay pananakit ng ulo. Ayon po sa mga eksperto at mga pag-aaral, tinatayang isa sa bawat 20 na taong magkakasakit ng dengue ay magdi-develop ng malalang sakit o kaya po yung severe dengue. Ang malalang dengue po ay maaaring magresulta sa pagdurugo sa loob ng katawan or tinatawag ding internal bleeding at maaari po itong maging sanhi ng pagpanaw ng isang tao kung hindi maaagapan. Kalimitan po sa mga severe or malalang sintomas ng dengue ay ang mga sumusunod. Una, nagkakaroon po ng pananakit ng tiyan. Ikalawa, maaari po silang makaranas ng pagsusuka at least 3 beses sa loob ng 24 oras. At nakakaranas din po ang karamihan sa kanila ng pagdurugo mula sa ilong or sa gilagid or gums, pagsusuka ng may kasamang dugo, pagdumi ng may kasamang dugo, at tsaka po yung sobrang pagkapagod, kawalan ng lakas or pagiging irritable. Ang Dengvaxia na bakuna po laban sa virus ng dengue ay naaprubahan ng FDA noong 2019. Ngunit bago pa man po ito mangyari, inalis po ang Dengvaxia sa merkado ng Pilipinas noong 2017. Bakit? Dahil po nagkaroon ng mga issue tungkol sa kaligtasan ng paggamit nito at nagkaroon po ng negatibong pananaw ang mga Pilipino sa vaccine na ito. At katulad po ng sa ibang sakit, naghahanap po ang karamihan sa mga tao ng maaaring natural or herbal home remedies na makakatulong sa taong may sakit na dengue. Noong taong 2008, nadiskubre po ni Dr. Sanat Hetiji, isang family physician sa Sri Lanka, na maaaring makatulong ang papaya leaves extract sa mga taong may dengue. Ang resulta po ng pag-aaral na ito ay nalathala sa Journal of Sri Lanka Family Physician at sa British Medical Journal Online. Ayon sa ilang research na isinagawa, ang pag-inom po ng papaya leaves extract ay actually nakakatulong upang tumaas ang bilang ng platelet, white blood cells at red blood cells sa mga pasyenteng may dengue. Base po sa mga resulta, nakakatulong po ito upang mapalakas ang immune system ng katawan laban sa dengue virus. Nakita po na mas umikli ang panahon na may lagnat ang mga pasyente at ganoon din po ang araw na sila ay na-ospital at naiwasan din ang pagkakaroon ng dengue hemorrhagic fever. Bukod pa dito, lumalabas din po sa mga pag-aaral na walang toxic effect ang pag-inom ng papaya leaves extract. According po kay Dr. Sanat Hettige, ipinapayo niya na uminom ng papaya leaves extract ang mga pasyenteng may dengue simula sa unang araw. Kasabay po ito ng iba pang treatment na karaniwang ginagawa o yung mga treatment or medications na prescribe ng doktor sa pasyente. Nagbigay din siya ng mga guidelines sa paggamit ng Carica papaya leaves extract para sa may mga sakit na dengue. Ito po ay ang mga sumusunod. Una, sa mga taong nakakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan, pinapayuhan na sumailalim sila sa dengue NS1 antigen test sa pinakamabilis na panahon. Ito ay upang malaman kung kayo nga ay may acute infection mula sa dengue virus. Ikalawa po, kung ang dengue NS1 antigen test ay positive, malamang-lamang na kayo po ay may dengue fever.
Ikatlo, kung ikaw ay ma-diagnose ng iyong doktor ng dengue fever, sundin pong mabuti ang kanyang mga payo para sa tama at wastong gamutan. Ang pag-inom ng papaya leaves extract ay kinakailangan po, tandaan po, na kinakailangan ito ay kasama ng mga niresetang gamot at iba pang treatments ng inyong doktor. Ikaapat, ang papaya leaves extract ay maaaring inumin sa kahit anong stage ng dengue fever. Pero para sa pinakamabisang resulta po nito, ito ay kinakailangang inumin sa simula pa lang ng paglalagnat. Ang ikalima pong guideline ay ang papaya leaves extract ay maaaring inumin bilang syrup, 30 ml, 3 beses sa isang araw para sa matatanda at para sa mga bata 5 ml hanggang 10 ml 3 beses sa isang araw hanggang sa ang pasyente ay ganap na gumaling. Ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos uminom ng papaya leaves extract ay makakatulong para mawala ang mapait na lasa nito. Ang 7th guideline po ay huwag uminom ng papaya leaves extract kung ikaw ay may allergy sa papaya. Ang ika-8 pong guideline, para sa paraan ng paghahanda ng papaya leaves extract, pwede pong sundin ang mga sumusunod. Una, kumuha ng malulusog at mature na dahon ng carica papaya mula sa namumunga ng puno. Sunod, hugasang mabuti ang mga dahon sa pamamagitan ng malinis at running water or tubig. Pagkatapos po ay tadtadin or i-chop ang mga dahon sa maliliit na piraso. Huwag na pong isama ang matigas na bahagi ng stem ng papaya leaves. Ikatlo po, magtimbang ng 50 grams ng dahon ng papaya at ilagay ito sa maliit na lusong at pambayo, mortar and pestle. Ika-4 na step, dagdagan ito ng 50 ml na malamig na pinakulong tubig at 25 grams na asukal. Ika-5 step po, bayuhin or i-pound ang mixture ng 15 minutes hanggang sa makagawa ng uniform na pulp. Ang ika-6 na step po, haluin ng mabuti ang pulp na ito at itabi sa loob ng 30 minutes. Sunod na step, pigain ang pulp sa pamamagitan ng malinis na kamay at kuhanin ang papaya leaves extract. Huwag daw pong gumamit ng cotton na tela sa pag-extract ng katas. Ang sunod na step po, maaaring i-store itong preparation na ito sa loob ng 24 oras sa loob ng inyong ref, kung saan ang temperature ay plus 4 degrees Celsius, hindi po ito sa freezer. At tandaan po, kaluging mabuti ang pinaglagyang bote ng papaya leaves extract bago inumin ang nagawang preparation. Para po sa bottom line ng ating Tagalog Health Tips ngayong araw na ito, tandaan po natin na although naging maganda ang mga resulta sa mga nakaraang pag-aaral, hindi pa po ang mga ito sapat at matibay na ebidensya tungkol sa bisa ng papaya leaves extract para sa mga taong na-diagnose ng dengue fever o kaya ay dengue hemorrhagic fever. Sa Pilipinas po ay 10 pa lamang ang DOH-approved na mga halamang gamot. Ito po ay ang mga sumusunod. Una, lagundi. Ikalawa, ulasimang bato. Ikatlo, guava or bayabas. Ika-4, bawang. Ika-5, yerba buena. Ang ika-6 po ay sambong. Ika-7, acapulco. Ang ika-8 po ay ang tinatawag na niyog-niyogan. Ang ika-9 ay tsaang gubat. At ang ika-10 po ay ang ampalaya. Kumonsulta po sa inyong doktor bago uminom ng anumang herbal medicine or supplement para sa inyong kaligtasan. Para po sa iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel. Salamat po sa panonood!